Severe Tropical Storm Feng Shen o dating bagyong Ramil na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR at meron na isang bagong bagyo o Low Pressure Area o LPA na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility at posible nang mag-iisang bagyo sa loob ng 24 oras. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayong araw ng Miyerkules, October 22, 2025. Narito na ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang Severe Tropical Storm Feng Shen o dating tinatawag nating bagyong Ramil, ang huling lokasyon nito ay nasa 970 kilometers kanluran ng Northern Luzon. May lakas pa rin itong hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna at mayroong pagbugso na 115 kilometers per hour. Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Ramil or ang Feng Shen ay patuloy na pinag-iigting ang northeasterly wind flow na nakakaapekto ngayon sa hilagang bahagi ng bansa. Mga kababayan, meron na naman tayong LPA o Low Pressure Area na namataan. Ang lokasyon nito ay nasa 370 kilometers hilagang silangan ng Itbaya, Batanes. May mataas na tsansa na ito na maging isang tropical depression sa loob lamang ng 24 oras. Binabantayan pa rin ng Pag-asa bilang isang susunod na posibleng bagyo na maaring pumasok sa Northern Luzon. Mga kababayan, kung patuloy ang sistemang ito at maging isang ganap na bagyo sa loob lamang ng 24 oras, tatawagin naman natin itong bagyong Salome, ang ika-19 na bagyo ngayong taong 2025 at ika-4 naman na bagyo ngayong buwan ng Oktubre. Kaya patuloy nating antabayanan ang update ukol dito sa bagong namataang tropical depression o low pressure area malapit sa Itbayat, Batanes. At narito ang lagay ng panahon sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Sa Mindanao, Southern Leyte, Cebu, Bohol at Siquijor, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posibleng flash flood at landslide sa mga mabababang lugar at sa mga bulubunduking lugar. Sa Bicol Region naman, Eastern Visayas at Aurora, Quezon, bahagyang maulap hanggang maulap na may mga pulupulong pag-ulan dahil sa easterlies. Mag-ingat sa biglaang pagbuhos ng ulan o matinding kidlat, lindol sa mga lugar. At sa Batanes, bahagyang maulap na may mahihinang pag-ulan dulot ng northeasterly wind flow. Walang malaking epekto sa ngayon. At sa Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap na may localized thunderstorm. Mag-ingat pa rin sa posibleng pagbaha tuwing hapon o gabi. At para sa ating hangin at lagay ng baybayin, sa extreme northern Luzon, malakas ang hangin, hilagang silangan, maalong karagatan na may alon na 2.8 to 4 meters. Northern Luzon, katamtaman hanggang malakas na hangin, bahagyang hanggang ang alon na 1.2 to 2.5 metrong taas. At sa natitirang bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman at may alon na 0.6 hanggang 1.8 metrong taas. Patuloy po nating pinapalalahanan ng ating mga kababayang mangingisda at biyahero na patuloy na mag-monitor sa mga announcement ng inyong local government unit o Philippine Coast Guard bago kayo bumiyahe sa mga araw na ito. At para sa ating astronomical info, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:49 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:32 ng hapon. Mga kababayan, alam nyo ba ang pangalang Feng Shen ay una nang ginamit noong 2008 kung saan nagdulot ito ng matinding pinsala sa Panay at Iloilo. Isa sa mga pinakamatinding trahedya sa kasaysayan ng Visayas, ngayong araw, ika-17 taon na matapos iyon, muling ginamit ang pangalan sa bagong sistema. Ngunit sa kabutihang palad ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na ito. Isang paalala na ang bawat bagyo ay may kasaysayan at bawat kasaysayan ay dapat maging aral sa kahandaan. At narito ating mga safety reminders. Lagi i-check ang Pag-asa weather advisories bago bumiyahe. Iwasan ang pagtawid sa ilog o baha kahit mababaw lang. I-charge na ang mga cellphone at flashlight kung sakaling may mawalan ng kuryente. Maghanda ng emergency kit, tubig, pagkain, gamot at first aid. Sa mga nasa Mindanao, iwasan muna ang laot at bantayan ang malalakas na ulan dulot ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. At para sa ating Bible reflection of the day mula sa Proverbs 10:25, when the storms of life comes, the righteous stands firm.
Tulad ng kalikasan, dumarating ang bagyo sa ating buhay, pero kung ang pundasyon mo ay nasa Diyos, kahit anong unos, hindi ka matitinag. At yan ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, October 22, 2025. Para updated ka sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas weather ngayon na laging nagpapaalala, magihanda, maging ligtas, maging alerto. Ingat tayong lahat.